po, sa akin po ipinasa ng Co-op, yung ipinasa ng DA na ako ang magsusupply ng buong Occidental Mindoro. Ikaw ang supplier Yes ng po. agriculture ba? Nung 2000, So ganito, lahat ng iyong pruweba tungkol dyan, yung iyong permit sa munisipyo, lahat, mayor's clearance, business permit, magiging bahagi ng iyong memorandum na isasubmit sa committee ito at mag-usap na lang kayo ng inyong abogado. Paano isasanib yan bilang mga annexes at attachment. Lahat ng iyong sinasabi na dokumento. Basahin namin yon. Meron ka pa, huli na. Salita si Senator Tulfo. pwede po, Your Honor, kung gusto nyo, pumunta din po kayo sa amin para makita nyo yung lugar namin, kung paano nanirahan sa Telbe na kasama namin. Pangalawa po, para makausap din ninyo yung Co-op na kinukunan ko ng pera, na sinasabi nilang mayaman ako, hindi po ako mayaman, nangungutang lang po ako. Willing po sila na ipakita ang butcher ko sa inyo, na yung nandoon yung aking mga kinuha na pera sa kanila. At doon din yun po rin makikita kung hanggang anong taon ako naghawak ng feeding ng ayuda ng DA noong 2020 hanggang February ng 2021. All that can form part of your memorandum. Siguro yung abogado mo, magaling naman to, si Attorney Arugay, kukunan mo ng sworn statement yung sinasabi niya na pinag-uutangan niya at magiging bahagi yon ng memorandum na inyong sasubmit bilang isang annex. Bibigyan ka namin ng pagkakataong gawin lahat yon, Mrs. Franz Ruiz, para mapatunayan mo na hindi totoo yung ibinibintang sa iyo. Maliwanag, Attorney. Meron pa ulit. Ayaw mo pasalitain si Senator Estrada. Go ahead, meron pa. Now, the council, councils are not supposed to speak, but I'll give you 1 minute kung ano yung gusto mong idagdag. It has to be related to what your client has been saying, yung memorandum tayo. In relation to that, Your Honor, we would like to inquire if our motion for the release. We will rule on that. I Thank you, have Your here the motion. We will rule on that. Is this your letter of consideration? Yes, Your Honor. Yes, thank we you will very rule on that at the appropriate time before the end of this hearing. Pa, Mrs. Ruiz, Yes po, Mr. Chair. pinapakain ka ba ng maayos dito? Opo, salamat po ng Yung doktor ba ay chine-check up ka Opo, lagi? maraming salamat Ang po. doktora ba ng Senado ay pumupunta sa iyo araw-araw para checkin ang iyong blood pressure? Yes po, Your Honor, at may oras po. So wala kang masasabi sa mga doktor ng Senado, hindi Wala ka po. pinababayaan. Yung pagkain, masarap naman. Opo, mababait Ayun. po, pati mga Sergeant at Arms, Ayun. mababait po lahat Naka-aircon sila. ka? Naka-aircon, kompleto. Hindi po ako nag-aircon. Ayaw, siguro Pero may aircon. Hindi lang po ako kung nagamit. malamig, bibigyan ka ni Senator Estrada ng kumot para blanket kung ikaw ay giniginaw na. Basta kailangan hindi ka magkasakit dito, hindi ka magutom, at hindi ka inaapi rito sa premises ng Senado. May ingay ba yun sa labas? Wala naman. Wala po, Your Honor. May telebisyon pa ata ron eh. Wala. Sige. Bawal din cellphone. Pasalamatan mo ang Senado doon sa iyong treatment dito. Balansyado, di ba? Senator Tulfo is recognized. Sino ba una nagtaas ng kamay? Senator Tulfo o related? Tapos na yata si Senator Rafi doon sa pagtatanong dito kay Pau Pau. And I haven't started questioning him, Mr. Sino Chair. ba si Pau Pau? Pakitaas ang kamay. Si Paulo May Tuling. dadagdag na tanong Tolino. sa iyo, si Senator Estrada. Alright. Kilala mo si Mrs. Franz? Tsaka Yes si, po. yung mag-asawa? Yes po. Pero sabi kanina ni Franz na hindi ka ron niya kilala. Ni Anino Mumuraw ay hindi niya nakikita. Sinungaling po siya eh. Paano mo nakilala mag-asawa? Ano po yun? Yung in-repair po ako nung kakilala ko din po na katrabaho dati. Kaso po hindi ko na siya matandaan. Gawa po sa tagal na rin po ng panahon na magtrabaho ang assistant po ng taga-assist po ng mga customer sa tindahan po ni Ate Franz. Kasi po nangangailangan daw po sila ng mag-a-assist po ng mga customer. Paano mo nasasabi na sinungaling ito si Franz? At araw-araw ka ba niya nakikita? Hindi po, gawa po ng nung sa 2 weeks ko na po yun, nag-focus na lang po ako nun sa pag-aaral, hindi na po ako nagagala, hindi na rin po ako nagpapakita sa kanya. Hindi. Yung 2 weeks na nagtrabaho ka sa kanila, nakikita ka araw-araw? Yes po, stay in po ako doon. Stay in ka? Yes po. Sinesweldohan ka? Hindi pa ako nakaseldo doon. Nung sa loob ng 2 linggo, Yes po. hindi ka binayaran. Pero usapan yung 150 a day. Yes po. Alright. Ano naging trabaho mo?
Nung una po, naging trabaho ko doon ay mag-a-assist lang daw po ng customer. Then kalaunan po, naging all-around boy na po ako doon. Nagbubuhat po ng karne, tapos nagbubuhat ng mga gulay, nag-aayos ng gulay, nag-a-assist ang customer po. Okay, nung namasukan ka, nandun na si Manang LV. Opo, nandun na po, Senator. Ganyan na itsura niya. Opo, Pumasok bulag, ka? ano na po, Your Honor. Bulag yung na? kabila niya pong mata ay bulag na, tapos madungis po si Ate LB. Madungis. Opo, may mga sugat po sa katawan at saka sa liig. Nung pagdinig, sinabi ni Ms. Ruiz na kaya nabulag si LV ay dahil sa pananakit ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Totoo ba ito? Hindi po, kasi po siya naman po nananakit kay Ate LB Baka palagi. isa ka ba sa tinutukoy ni Ms. Ruiz na di umano'y Hindi ko po, nanakit? hindi ko po nasaktan si Ate LB. Meron ka bang alam sa mga kasama mo sa trabaho na nananakit kay Manang LV? Wala po ako nakita, Your Honor. Si Ate Franz lang po Yung asawa, ito si Pablo, nanakit ba? Hindi ko rin po nakita. Hindi mo nakita, alright. Opo. Okay, sa iyong sinumpang salaysay, itong pahayag mo iihi po ako sa CR Yun na na po makita ko si Ate LV sa gilid ng CR namin na naghuhugas ng bibig, pati ng ari niya. Tinanong ko ano ang nangyari, sagot niya pinakain daw siya ng sili ni Ate Franz at nilagyan ng ari niya kasi raw malandi siya. Yun po. Yan ang sinabi ni Opo, Aling totoo LV. po. Na mga sumunod na araw ay nakikita ko madalas saktan ni Ate Franz si LV, sinusuntok sa balikat, sa likod, sa tiyan, lalo na pag may nakaaway siyang customer. Si Ate LV ang pinagbubuntungan niya ng galit. Yes po. Nakita Nagagalit ko po rin siya. ng idarang, idikit niya ang muka ni Ate LV sa kalan ng may apoy. Yes po. Inuntog po ang ulo ni Ate LV sa freezer. Opo. Bawal po awatin kasi sa amin naman magagalit. Kailan mo una nasaksiyan ng sinasabi mong pananakit? Panununtok at Yun na pag-untog po kay yung LV? makaraan na po ang isang linggo ko po doon. Ha? Na Sa loob ng 2 linggong pagtatrabaho sa tahanan o sa tindahan ni Nilo Franz, ilang beses mo nasaksihan na minamaltrato si Aling LV? meron pong ano po, may nasa 3 beses po siyang sinaktan. 3 beses. So kung sa 2 linggo, 14 days ka nagtatrabaho, Yes 3 po. beses mo nakita Yes po. na minamaltrato si Ate LV. Meron bang pagkakataon inutusan ka ni Franz na saktan si Manang LV? Wala po. May pagkakataon ba kayo na nag-usap ni Aling LV na nagsabi siya na gusto niya nang umalis? Hindi po. Wala po. Ano sa tingin mo trato ng amo niya lalaki kay Aling LV? Ano po, hindi naman po nananakit si Kuya kay Ate LB po. Natatrato naman po ni Kuya ng Okay. medyo okay po si Ate LB. Nung nakita mo si Aling LV sa tindahan o sa bahay ng mag-asawa, hindi mo tinanong bakit siya nabulag? Hindi po. Bakit? Kasi po matagal na daw po si Ate LB doon. Kumbaga po ang inisip ko na lang po kaya po nabulag si Ate LB baka po gawa na po nung may nakaaway o kaya po ng katarata sa mata. Nakita mo ba na bukod sa anong mga nakita mo, paano pananakit ang ginawa ni Franz kay Aling LV? Yun po, Gumamit ba siya ng mga instrumento? Wala po. Yun na po susuntukin si Ate LB. Suntok, kamao. Opo. Suntukin po tapos tatadyakan niya rin. Tapos tatadyakan niya sa tiyan, Opo. dibdib. Tapos inuntog niya sa freezer. Wala ba siyang ginamit na sharp instrument? Wala po O ako yung nakita, Your mga Honor. bakal, katulad ng martilyo? Wala Kasi po ako meron nakita. nagtestigo, hindi ko alam kung nakalimutan kung sino sa kanila nagtestigo, na minamartilyo, na gumagamit pa itong si Franz sa martilyo para pukpukin sa ulo. Wala po ako nakita, Your Honor. Aling LV, sino ang nagmartilyo sa iyo? Ginamitan ka ba ng martilyo para ipukpok sa ulo mo ni Aling Franz, ni Madam Franz? Yung pong sa ari ko lang po, pinukpok niya po ng martilyo. Yung alin po? Yung ari ko lang po, yung ari. Yung ari mo ang pinukpok na martilyo, hindi sa ulo. Hindi po. Okay.
Mr. Ruiz, Mr. Ruiz, Your Honor. narinig mo na ako? Meron kasi akong video clip na nakuha tungkol sa interview mo. Okay, nagpa-interview ka ba sa isang reporter ng ABS-CBN? Yes, Your Honor. Alright. Ang sabi mo, kaya meron ang tanong, Mang Jerry, nagpunta kami dito, may reklamo sa inyo, yung dati nyo kasambahay si LV. Minamaltrato daw ninyo habang nabulag. Nagkasugat-sugat, natanggal ang mga ngipin. Minamaltrato nyo ba? Ang sagot mo, hindi naman minamaltrato kasi ho, ang ginawa namin nung malabo mata niya, dinala namin sa palanggas para igamot. Ano palanggas? Ang palanggas, kung hindi ako nagkakamali, yung mapinakulo ang mga dahon. Tapos Batangas. Dito kasi dinala namin sa Batangas para ipagamot. Batangas. Akala ko Okay. nilanggas lang. Yung nilalanggas sa Batangas, ibig sabihin, yung dahon na Mr. Chair, pinakuluan. mabilis na singit. Dahon ng bayabas. Take note, nung last hearing, sinabi niya hindi niya pinagamot ni minsan si Manang LV dahil wala raw budget. So, kumukontra itong dalawa. Okay. Tapos, You may proceed, Senator ang Estrada. tanong, para po ipagamot, pero nabulag daw po. Ang sagot mo, ang sabi nga po sa amin, may kasamahan daw siyang nagpainom ng alin? Kape yata. Pinainom ng kape kaya nabulag. Yun daw ang sabi po. Siya mismo nagsabi niya nang galing sa bunganga niya po. So, ibig mo sabihin, Ma'am Pablo, kaya siya nabulag dahil pinainom siya ng kape. Let's listen to the video. Jerry, napunta kami dito kasi may reklamo sa inyo yung dati nyo kasambahay, si LV. Minamaltrato daw nyo hanggang nabulag, hanggang nagkasugat-sugat, natanggal ang mga ngipin. Minamaltrato nyo ba? Hindi po, hindi namin minamaltrato po yun. Aha. Kasi ang ginawa pa namin po yun, kasi nung labo mo tayo, dinala namin po sa Batangas Aha. para ipagamot po. Yun. Para po ipagamot. Pero nabulag daw po kapag Kasi yung sabi niya po sa amin, may kasamahan niya po na nagpapalong sa kanya. Yun naman nababanggit sa amin. Malakasan yung boses, technical. Nababanggit sa amin na may kasamahan daw siya painom. Na? Nagpainom daw sa kanya. Parang kape yata. Pinainom ng kape kaya nabulag? O yun daw, sabi po. Siya mismo nang galing naman sa bunganga niya rin po yun. Aha. Pero nung pumasok po sa inyo ay hindi siya bulag. Okay naman po, kaya lang ang problema kay LB kasi medyo may yung sa medyo pagkuhan yung uli niya. Pagkatama. Mr. Oo. Chair, sandali lang Mr. Chair. Maingay yung aso eh. Siguro kaya tumatawag ng aso, sasabi sinungaling. Kaya tahol ng tahol. Baka pwedeng lakasan yung boses niya. Technical, nilakasan mo na, di ba? Todo na ba yan? Pwede ba ma-isolate yung boses ng aso? Pakiulit yung pakiulit, i-back mo ng, hindi, wag naman todo. Yung bandang kalagitnaan, sige. Okay, play it again. Aha. Pero nung pumasok po sa inyo ay hindi siya bulag. Okay naman po, kaya lang ang problema kay LB kasi medyo may yung sa medyo pagkuhan yung uli niya. Pagkatama. Oho. Kasi kanya bago-bago ba yung sinasabi. Inyo daw siya inihahagis, binubugbog, dinali, lahat na ng Hindi po, pangmamaltrato. wala po katutuwaran niya kasi po may masisisi dito. Saan po ba siya naging kasambay? Dito po ba sa tindahan? Lahat sila po magkakasama po. Marami sila po dito. Nasaan yung mga CCTV? Meron kayong kopya? Wala na po kasi na bago lang kasi yung Ayun. hindi na po yan. Pero may mga tao po makapagkuhan sa kanila kung ano yung Paano mabubulog yun dahil lang sa kape? ayun hindi rin ko rin alam po kasi lagi ba ako sa biyahe. Oo. Wala na naiiwan dito sa mga kasama niya. Oo. Yung daw mga anak nyo ay binubugbog din siya. Paano po nung binubugbog ng mga bata siya, anak ko na sa Batangas po nag-aaral. Oo. Ayun isa naman, lalaki po nandito. Hindi naman po sila Okay na siguro yan, okay na. ginagalaw. Kasi may sarili. Technical, pwede na, technical. Senator Estrada. Ginong Pablo. may response. Oh, Yes, Your Honor. sino yun? Mga kulang sweldo nun. Kulang ba sweldo mo?
Dadabog ka yata dyan. Anyway, Pablo, Yes, Your Honor. paano mabubulag yan sa pag-inom ng kape? Makakabulag ba ang kape? Your Honor, yan kasi rin anong nabanggit minsan ni Ate LB at ganoon din yung sinabi ng isang kasama niya po. Sino kasamahan? Na isang kasama niya po sa kusina po. Sino? Bali, nakaalis na po sa amin po yun. Wala na. Sino nga? Oo. Uy! Nagdidikta ka. Turuan. Sige na. Sino? Hindi ko na makakilala, Your Honor, yung mga pangalan ng isa po. Tanto gago ka pala eh. Puti na nagtatrabaho sa'yo. Sorry. The remarks of Senator Estrada should be deleted by the Alright. COMSEC. I'm sorry. Ginong Pablo, Yes, Your Honor. gaano katagal nagtatrabaho yung sinasabi mong nagsabi sa'yo na nabulag siya dahil sa kape? Siguro Your Honor, isang linggo lang. Isang linggo lang nagtatrabaho? Opo, Your Honor. At hindi mo kilala? Eh, nakalimutan ko yung Honor, kung ano yung pangalan na ninyo, Your Honor. Siya nagsabi na nabulag siya. Nasabi rin po ni LB po. Aling LV, Nabanggit niya rin po yun. Aling LV, totoo ba na sinabi mo raw kaya ka nabulag dahil sa pag-inom ng kape? Hindi po. O bakit ka nabulag? Gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi. Opo, na maraming susi at sununtok niya. Yung pagkauntog niya sa'yo sa freezer at sa dingding, hindi kaya naging sanhi din niya ng pagkabulag ninyo? Hindi po. Ha? Ulo lang po at yung katawan ko lang po. So gaano kadalas kang hinahagisan ng susi? 3 beses po. 3 beses? Opo, Doon sa 3 beses na paghagis niyo yung susi, unti-unti niyo na ba nararamdaman na lumalabo na inyong mata? O nabubulag na kayo? Unti-unti ko po na nararamdaman po na masakit na ang mata ko. Kaliwa o kanan? Kanan po. Kanan. So yung, ano ba sabi doktor, yung left eye is totally blind already? Yung kaliwa ang unang nabulag. Opo. Yung kanan ang medyo may nakikita ka pang guhit na puti, di ba? Hanggang ngayon. Opo. Oh. Wala lang dito yung mga doktor natin eh. Wala na ba? Wala na. Doktor natin dito, MBI na, pero hindi siya yung attending physician. Okay. Ginoong Pablo, kung maraming ginagawang mali at may tama sa ulo si Aling LV, bakit hindi niyo siya pinalayas? At bakit sinundo mo pa sa barangay hall si Aling LV noong 2021 at binalik sa bahay ninyo? Your Honor, medyo pakilakas ng konti, di kakalma rin po. Kung maraming ginagawang mali at may tama sa ulo si Aling LV, sinabi kasi niyo may konting tama sa ulo si Aling LV, bakit hindi niyo siya agad pinalayas? At bakit sinundo mo pa siya sa barangay hall, si Aling LV noong 2021 at binalik niyo pa sa bahay ninyo? Your Honor, pinapauwi ko na lang talaga si Ate LB. Ako sana mismo po ang magbalik sa kanya sa conception po, sa kapatid niya. Eh, nung ihatid ko po, ayaw niya naman po sumakay na sa van at nag-uusap sila kay Mrs. Ay, hindi na sumama sa akin po dahil ihahatid ko sana po. Hindi, pinuntahan niyo sa barangay hall, kinausap niyo yung kapitan doon, di ba? Yung si Kapitan Patal ba yun? Yes, Oh. Your Honor. At kinausap mo para ibinalik niyo pa sa bahay si Aling LV. Imbis na pinalis niyo na siya, nagreklamo siya sa barangay hall, sa barangay, sinundo mo pa siya, binalik niyo pa sa bahay ninyo. Your Honor, kaya sinundo ko siya, inuwi ko sa tindahan para palinisan siya at ihatid ko po dun sa kapatid niya po sa Concepcion. Para? Para ihatid po dun sa kapatid niya sa Concepcion po. Narinig mo ba yan, Aling LV? Hindi po. Sabi niya lang, sige, maligo ka lang muna dyan at mag-upo-upo ka muna dyan. Hindi naman po niya po ako inatid sa may sasakayan. Hindi naman po niya ako inatid mismo. Pinabubulaanan niya yung mga sinabi mo, Ginong Pablo. Your Honor, ako pa nagkarga yung damit niya po doon sa sasakyan na ihatid ko siya. Isa lang inaantay ko po para sumakay siya para ihatid ko po doon sa kanila.
Ano? Ako na po nagkarga po doon sa mga gamit niya po sa sakyan para ako na mismo po magpaghahatid sa kanya sa kapatid niya po doon sa Concepcion sa Blayan. Sige, mamaya babalikan kita. Meron lang phone-in question dito sa mga nagtrabaho dito sa mag-asawang Ruiz. Kung meron lang kayo nalalaman, pwede nyo ako sagutin. Kung wala naman kayo nalalaman, okay lang ha. Nakita nyo ba na sinasaktan si LV ni Mr. Ruiz? Yung lalaki. Meron ba kayo nakita? Kung kanino nakadirect yung question, Senator Doon Estrada. sa mga nagtrabaho. Para hindi sila malito. Isa-isahin natin. Dodong, sagutin natin yung kay Senator Estrada. Opo. Nakita mo ba na sinasaktan na ni Pablo, yung lalaki? Si Aling LV? Hindi po. Pau. Pau. Hindi po, Your Honor. Richard? Ito wala. Ito. Paul. Hindi, doon sa basura. Wala din mo nakita. Hindi, Wala wala nakita yan. JM? JM. Wala rin po. Sino pa yun? Si Patrick? Patrick. Hindi ka rin po nakita. Wala kayo nakikita. Jerwell. Hindi po. Manang Melinda. Hindi po. Pero minabalitaan kayo? Minabalitaan kayo sa ibang yung kasamahan na nanakit din si Ginoong Pablo. Wala pa akong nabalitaan. Okay. Aling LV, nasaktan ba kayo ng Mang Pablo? Yung pong paglasing po siya, nung hinagis po niya ako sa sayag at binato po ng lamisa. Very consistent siya. Alam pa rin niya because that was her testimony during the last 2 hearings. So, there is consistency. Okay, doon sa mga nagtanong, doon sa mga witnesses, meron ba siya mga tauhan, may phone-in question lang, meron ba siya mga tauhan dati na may alam kung gumagamit ng droga ito si Franz? Hindi. ko po alam. Doon sa mga testigo. Dodong, Hindi po. Paulo, Wala po, Your Honor. Richard, wala kayo alam na gumagamit ng droga o may connection sa mga drug pusher o drug user ito mga ito? Wala po. Wala. Wala rin po. Alright. Sa tingin nyo, gaano kakonektado ang mga Ruiz sa Mamburao? Sino mga kilala nila? May mga matataas na opisyal ba? May connection sila? Meron ba kayo nalalaman? Kung meron, di ko na kayo tatanungin isa-isa. Kung meron kayo nalalaman, sagutin nyo na lang ako. Wala man po. Wala. Alright. Yung mga anak nila, Franz, kasama rin ba sa pananakit kay Aling LV? Sino sasagot? Si Dodong? Opo. Sagutin mo yung tanong. Mga anak daw. Hindi po. Wala ka na, ang ibig sabihin na hindi po, hindi dahil hindi mo alam, wala ka nasaksihan. Hindi Opo. dahil hindi ginagawa. Opo. So wala kayo nasaksihan. Pero ibig sabihin, kahit wala kayo nasaksihan, pwede mangyari na nanakit din si Mr. Ruiz o kaya mga anak niya. Dahil, tama? Ang tinatanong ko lang naman kung meron kayo nasaksihan na insidente. Wala po. Wala. Sa inyo lahat, wala. Alright. If Senator Estrada terminated this questioning... And Mr. without- Chair, meron lang ako, kasi para ma-debunk lang itong statement itong si Mrs. Ruiz na hindi niya kilala si Mr. Pau Pau at hindi nag-work sa kanya. Pau. Siyempre si Pau Pau, I-direct ko patas na lang kayo. yung question. So siguro last Yes, sa line yes. of questioning, Senator Tulfo, you have Gusto the ko floor. si Mr. Ruiz, pareho bang pananaw ninyo na hindi mo kilala itong si Mr. Pau Pau at hindi nag-work? Your Honor, Dinideny hindi mo. ko mag-ano. Para naka-ready na ba yung dyan, kulong sa baba? Okay, sige. Okay lang, sige. Mas maganda Si siguro TJ. alias Pau Pau. Alias Pau Pau. So, pareho bang statement nyo? Hindi, wag mong tuloy. Ikaw ang gusto kong tanong ngayon para makatikim ka naman sa baba. Your Honor. Okay. So, parehong pananaw nyo, hindi mo kilala to at hindi nag-work. Okay. Sa sinumpang salaysay ni Mr. Pau Pau, maraming aso. How would he know na maraming aso
ayun kanina sa interview, maraming aso. Sinabi niya rito na hindi sila komportable, maraming pulgas dahil marami silang alagang aso. Sa yun, consistent, tumutugma. Pangalawa, sinabi niya na marami sila sa isang kwarto. Siksikan. So, lumilitaw, meron siya mga sinabi sa kanyang sinumpang salaysay na tumutugma doon sa nakikita sa inyong bahay. Isang tanong, Mr. Pau Pau, saan kwarto ka natutulog? Sa kwarto po ng mga lalaki. Saan banda yun? Dalawa po yun eh. Yung una pong kwarto lalaki, tapos yung sumunod na kwarto sa mga babae po. So, dalawa lang kwarto doon? Opo. Sa bahay? Opo. Natintulan nyo? Opo. Ilan ang kwarto sa bahay? Ma'am, hindi, si Mr. Pau kasi tapos ka ng kulong. Your Honor, 3 po. Hindi ko, nung ako po kasalukuyan nagtatrabaho po doon, dalawa lang po yung kwarto doon. At that time, dalawa lang? Opo. Yung mga lalaki po magkakasama, yung mga babae magkakasama po. Okay. So, may kwarto para sa lalaki, may kwarto para sa babae. Tama? Bali, 3 po, Your Honor. No. Tanong mo lang. May kwarto pang lalaki, may kwarto pang babae. Opo po. Mayroon din po kay LB po. Hindi. Basta't may kwarto pang babae, may kwarto pang lalaki. Tama? Oh, Your Honor. Okay. Now, ano pa may dadagdag mo para bilang patunay na ikaw nakapag-work doon? Bukod sa maraming aso, naka-point 1 ka na, maraming pulgas, tapos kwarto ng lalaki, hiwalay sa kwarto ng babae, naka-2 point ka na. Isa pa. Yung sinabi po ni Sir... No. Sa lugar. Lugar. Description. Kasama po ako sa minsan, isang beses niya po ako naisama sa pagde-deliver po ng gulay. Well, siyempre, sasabihin niya hindi. Of course. Yung something na hindi niya madi-deny, ano yung nandoon sa loob ng bahay o tindahan na hindi niya pwede ma-deny? Magbigay ka ng isa lang. Huwag yung sinama ka, siyempre sabihin niya hindi. Ngayon, yung something, struktura o gamit o bagay doon sa bahay na talagang nandoon na hindi niya pwede ma-deny. Ano halimbawa? Yung hinihigaan po ni Ate LB. Ano yung hinihigaan ni Ate LB? Yung yung plastic lang po yung nahigaan. Plastic? Yes po. Okay. Sino dito nung nakasabay naman ng LB na magko-confirm na plastic hinihigaan naman ng LB? Kayo po? Ma'am Melinda? Hindi po ako natutulog doon. Okay, ibang tulog. Ano pang mga bagay na maisabi mo, nakadalawa ka na, okay na sa akin kung tutusin. Gusto ko isa pa para maging 3, na hindi niya ma-deny na talagang nandoon ka, nag-stay ka kahit na 2 linggo. Sa loob ng tindahan, sa loob ng bahay. Ilan ang aso nila? Siyempre hindi matanda siguro dahil marami. Nung ako pa po nagtatrabaho doon ay yung alaga po nilang may lahi na aso ay nasa 2 po. Pero yung aspen naman po ay hindi ko po matandaan kung ilang peraso po yun. Nasa 3 o 4 po yung aso. So meron silang may lahi, tapos meron silang yung aspen. Ano sabi na aspen? Yes po. Asong? Askal po. Askal. Asong Pinoy po. Okay. Meron kayong asong may lahi. Tama? Yes? May lahi kayo, may aso kayo may lahi? Meron yung Honor, maliliit. Maliliit, may lahi. Meron din kayong aso na walang lahi? No, pakisagot lang. Siyang tinatanong ko. Ay, yung walang lahi, yung maliliit, may lahi yun. Alam mo naman yung asong walang lahi, di ba? Alam mo naman. Meron kayong mga asong walang lahi? Askal po, Your Honor. Meron? Meron po. Okay. 3 points. I would like to cite this gentleman in contempt, Your Honor, sa pagsisinungaling. Tulpo will defer consideration of the same, your motion. We'll wait for a second towards the tail end of this hearing. Siguro we'll hear the others first. We'll go to the NBI. But without objections on the part of my colleagues, we will suspend for 5 minutes. The OSA is directed to serve lunch, early lunch to all the resource persons present. We'll suspend for Mr. Chair, 5 minutes. I will second the motion of Senator Tulfo. Yes, just but in case. the chair would withhold the consideration and ruling of the same Yes. till after the tail end of the hearing. We will suspend for 5 minutes to
to enable this representation to quickly attend the budget hearing. But sandali lang po yan, and then kumain muna kayo at itutuloy po natin to. Without objection, the hearing is hereby suspended for 5 minutes. O bakit naging dim light tayo? Tuloy nyo lang yung pagkain nyo. Senator Estrada is not here? Umakyat sa Chair, taas? pwede ako muna? Yes, we will. Your question is related to? Ididibang ko lang po yung sinasabi nila na hindi nila kilala si Mr. Pau Pau. Na hindi nag-work sa kanila. Okay, so this is directed to the statement of alias Pau Pau and Mr. Ruiz. Hindi, gusto ko si Mr. Ruiz eh. Kasi siyempre magkasama kayo sa bahay, di ba? Please proceed. Senator Tulfo is recognized, and then you may answer, Mrs. So Ruiz. gusto mo, ikaw, Miss Ruiz, sa sasagot? Gusto ko siya para Yung aking asawa po kasi, Your Honor, laging wala sa biyahe lagi yan. Kaya kumbaga, bira niya na encounter Ay, posible. Ibig sabihin, 2 linggo na wala siya sa biyahe. Hindi nga po yan sa amin, Your Honor, nakapasok kahit isang araw eh. Si Pau Pau? Yes po, Your Okay, Honor. very good. Kaya nga, ididibang ko yan eh. Okay, Mr. Ruiz. Ulitin ko ulit. Ilan ang kwarto sa bahay nyo? Para sa mga workers? 3 po, Your Honor. 3. Okay. Siyempre, yung bahay na yan, it's either binili nyo o pinakonstruct nyo. Your Honor. Binili nyo yung bahay nyo o pinakonstruct nyo? From ground up. Tindahan lang po, Your Honor. Hindi nga. Kaya nga, yung bahay na yun, binili nyo ng ganun na o lupa yan tapos pinatayuan nyo? Nagre-renta lang po kami, Your Honor. Nagrenta. Opo. Good. So, nung nirenta nyo yun, ilan ang kwarto? 3 na agad? 3 po, Your Honor. 3 na agad yung kwarto. Opo, Your Honor. Kasi meron ako natanggap na impormasyon na 2 yan, tapos ngayon nagpadagdag kayo ng 1 kwarto. Kasi pwede namin babalikan yung plano ng bahay. Pwede namin balikan yung may-ari ng bahay. Doon magkaalamanan. Siyempre, yung may-ari ng bahay, yung original may-ari ng bahay, he or she would know kung ilan talaga ang kwarto ng bahay na yon. Your Honor, kami po nagpagawa talaga po, Your Honor, ng kwarto na yan. Hindi nga. Di ba, sabi nyo, nagrenta kayo. Yes, sir. Kailan kayo nag-take over sa bahay na yon? Your Honor, 2019 po, Your Honor. 2019, tinake over nyo yung bahay na yon. Nag-upa kayo Your doon. Honor. So, nung inupahan nyo yung bahay na yon, 3 na agad yung kwarto. Sino pong may-ari ng bahay? Yung kwarto na 3, Your Honor, kami na nagpagawa na po, Your Honor. Pinagawa nyo yung kwarto. Opo, Your Honor. Oh. So, 2 kwarto noon, nagpagawa kayo, naging 3. Your Honor, pinagawa ko na, Your Honor. Teka muna. Nung inupahan yung bahay, nung mag-take over kayo sa bahay, ilan ang kwarto? Wala pang kwarto. So, nagpagawa kayo ng 3 bahay. Hindi po, 3 kwarto lang po, Your Honor. 3 kwarto. So, nung nagpagawa kayo ng 3 kwarto, kumuha ba kayong permit sa City Hall? Kasi kailangan pag nagpa-renovate kayo sa bahay, kailangan meron kayong permiso. Kumuha ba kayo ng permiso? Meron po sa business permit po. Kaya nga sa business permit, doon sa Building permit po. Hindi nga, kasi pag nagpa-renovate ka ng bahay, change mo yung struktura ng isang bahay, kinakailangan pumunta ka sa City Hall sa building permit para kumuha ng permiso tungkol doon sa gagawin mong construction sa bahay na yon to change the structure of the house. Mayroon, Your Honor. Meron. At doon sa kinuha mong permit para magpa-renovate ka, nakalagay doon 3 kwarto? Wala, Your Honor. O, doon pa lang may violation ka na. Doon pa lang pwede ka nang habulin ng City Hall. Kasi ma'am, mamaya ka na, huwag kang tataas. Siya po ma'am ang tinatanong ko, please. Matanda na siya, alam niya sinasagot niya. Huwag mo siyang saluin. Kasi baka mamaya madodoble pang pagka-contempt sa'yo. Tama din ang contempt ka, gusto ma-contempt ulit. O, siya na lang, para siya naman ulit. Para siya naman, palitan kayo, okay? So, each time na ikaw nagpaparenovate ng bahay, nasa batas natin yan, i-change mo yung structure ng isang bahay,
kailangan meron kang permiso sa building permit and licensing, sa licensing office. Okay? Now, sabi mo, ginawa mo yon. Kaya lang, hindi mo sinispecify kung ilang kwarto ang idadagdag mo dun sa struktura. Tama? Bakit? Hindi siya guguluhan. Alam niya sinasabi niya. Huwag mong turuan kasi lumilitaw, Mrs. Ruiz, saksakan ka sinungaling. Ito medyo lang. Kung ikaw 1 million times na kasinungalingan, ito mga 1,000 times lang. Okay? Huwag mo siyang turuan. Your Honor, meron naman akong permit na nakuha na po sa building permit. Meron ka nga permit na nakuha na para mag-renovate ka. Kasi lahat ng renovation na gagawin natin sa ating mga bahay, we change the structure of a house that has already been approved, duly approved by the City Hall o munisipyo. Nabigyan tayo ng building permit sa struktura na pinatayo natin. And then later on, gusto natin baguhin yan, gusto natin gawin second floor yan, o magdagdag tayo ng ilang kwarto, kailangan babalik tayo ulit doon sa City Hall, sa munisipyo para kumuha ulit ng permiso. At sabi mo, ginawa mo yon. Kasi nga, nung pumasok ka, patag lang yon. Nung nirenta mo. Ngayon, nagdagdag ka ng kwarto. Kaya tinanong ko sa'yo, ilang kwarto? Yung idineklara mo sa City Hall na idadagdag mo. Kasi naka-record naman yan eh. Ngayon, kung hindi mo ginawa, may violation ka. Babalikan kayo ng City Hall. Wala yun, Honor, kasi yung ginawa ko lang kwarto, parang mga plywood lang at saka Maski na. anding-ding lang po. Well, hindi, maski na. Pag nag-change mo yung struktura, isang building na nabigyan na ng building permit, babaguhin mo yan dahil sa isang renovation, kailangan magpasintabi ka sa City Hall, kailangan magdeklara ka para magkakaroon ng inspection, ibibigay mo yung plano for safety reason also, to make sure na safe, sumusunod ka sa tamang standards sa construction materials na ginagamit mo, tama, pati yung itsura ng kwarto, dapat nakadeklara yun. Your Honor, pasensya na po, baka yun lang po ang aking kakulangan. So, ibig sabihin, pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 2 muna, and then later on, naging 3. Kasi ang makapagsasabi ng sana niyan ay yung record sa City Hall. Since hindi mo nirecord sa City Hall, pwede natin masabi, yung sinasabi mo ngayon kasinungalingan, na sabi mo 3, na maaring 2 yon, and then later on, nagdagdag ka ulit ng isa pa para naging 3. Is it possible? Kasi the only way na malalaman natin, nagsasabi ka talaga ng totoo with certainty at 100%, ay magpapatunay niyan ay yung City Hall dahil nag-file ka ng application for a renovation. Di ba? Now, by not doing so, pwede ka magsalita ng kung ano na hindi namin kailangan paniwalaan. So therefore, maaring 2 lang yung kwarto nung nandoon si Mr. Pau Pau, nung umalis siya, nagdagdag ulit kayo ng kwarto dahil nagdagdag kayo ng mga tao, parami ng mga tao nyo hanggang dumating yung time, kailangan nyo magdagdag na ng kwarto. Ilan ang CR ninyo? Isa lang, Your Honor. Tinanong ko na sila kanina before you came here. Inunahan ko na siyang tanungin. Tumutugma. Isa yung sinabi nila sa akin. You see? Ilan ang tauhan ninyo? Your Honor, di ko natanda po. Di mo tandaan. Pero may babae at may lalaki. Tama? And yet, meron kang tauhan ng mga babae, may mga tauhan ka ng mga lalaki, at isa lang ang kanilang CR. Yes, sir. That is the reason kung bakit kailangan mo kapag nagpa-renovate ka, kailangan mo ng business permit. At kailangan mo rin ng inspection from DOLE. Dahil nagpapastayin ka eh. At yung DOLE, titingnan kung maayos yung living condition ng mga tauhan mo. Which, again, you did not do.
Am I right or am I right? Hindi mo ginawa. Tad-tad ka ng violation. Now, Mr. Pau Pau, Yes, Your Honor. ano yung higaan nyo doon? Ano lang po yun, yung nakalatag lang po na foam. Lahat kayo mga lalaki. Opo. Siksikan, sabi mo kanina. Opo. Siksikan yung mga lalaki, siksikan yung mga babae, and then pati sa CR, siksikan sila. Ngayon, paano yung pag naliligo kayo, pag nagdudumi kayo, paano kung nagkasabay-sabay kayo na gusto nyo ng talagang kailangan nyo nang gamitin yung CR? Ano nangyari? Maaga po kami lahat gigising. Pila-pila kayo. Paunahan po ng aga ng gising po. Kita nyong kalupitan yung mag-asawa kayo. Ang dami ninyong tauhan, lalaki at babae, buti sana kung parehong babae, di isa lang. Pwede pa magkasabay-sabay. Yung isa nag-ihlamos, yung isa gumagamit na ng toilet. Pero, ang dami nila, isa lang, CR. Nagpagdagdag ka ng kwarto para maging 3, hindi mo lang isip magpadagdag ka ng CR para maging 2. Anong kabalastugan yan? Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo, kung hindi kapakanan nyo lang. Kasi kung matino at normal ang pag-iisip ninyo, nagdagdag kayo ng kwarto, naging 3 na from 2, dahil marami na kayong tao, and yet isa lang ang CR. Sana nagdagdag man lang kayo ng isa pang CR. Para naging 2 ang CR. Now, isa na lang. Yung puting kotse, Mr. Pau Pau, nasabi mo, sino ba sabi na wala pa dito kanina, nabalitaan ko lang. May umalagit-alagit na puting van? Yes po. Anong klaseng van yun? Hindi ko po halos, sir. Anong kulay? Puti po yun, sir. Hindi mo lang nakuha yung plate number? Hindi po. Manang LV, nung nakakita ka pa, ikaw ay naglilinis ng mga kasama at sa trabaho mo, ano? Yung po, pagkatapos ko po daw po maglinis sa kusina, pakilinis-linisin daw po yung van. Okay. So, sa mga nililinisan mong van, ano yung mga plate number kung matatandaan mo? 4995 po. Dan 4995 po. 4995 matatandaan mo. Opo, Dan ang pangalan. Dan 4995. Opo. Kulay puti na van. Opo. Okay, anong itsura ng van kung matatanda mo, ma? Yung pong katulad po ng biyaheng Mamburaw po, na biyaheng Abra. Yung parang ginagamit na pambiyahe. Opo. Pampasahirong van. Opo. Mr. Pau Pau, anong description mo ng van na kulay puti? Katulad po nun, sir, sa UB Express. Mga ganun na po. So, tumutugma naman sa sabi ni Ma'am LB, yung binibiyahe. Opo. Mamburo sabi niya, so UB Express. Opo. Ganong itsura. Okay. So again, tumutugma na naman. So, Mr. Chair, lumilitaw na most likely yung nagpapalibot-libot sa bahay ni Mr. Pau Pau na nanakot, yun ay ban na pag-aari nito mag-asawa. Kasi sabi naman ng LV, nung nakakita pa siya, naglinis ng kotse nila, merong ban, 4990, Dan 4995, tapos yung itsurang UB Express. Na, yun naman sinasabi niya, pambiyahe daw. Can you, CIDG, Major Nakar, can you have that check? Yung ban na being Dan described here? 4995. 4995. Yes, Your Honor, Mr. Chair. And you can likewise touch base with the LTO of Mindoro. That is likewise registered under the name of the Ruiz couple. Yes, Your Honor. Tinetext ko na po ngayon yung LTO. Isang tanong na lamang. Ikaw naman tatanungin ko ngayon, Madam France, Miss France, bakit hindi ka nagbibigay ng tamang pasweldo? Bakit hindi po tama? Hindi nasa minimum wage, hindi kung ano yung nakasaad sa batas. Ba't di kayo sumusunod?
doon sa mga stay-in ninyo, di ba may mga stay-in kayo? Bakit hindi kayo sumusunod doon sa patakaran ng dapat ibabayad sa mga taong stay-in? Your Honor, Mr. Chair, yung 7,500 po sa amin sa Mindoro, sobra pa po yun to 10,000 na sinasahod nila. Bali, ang kakulangan lang po namin, yung mga SS nila kulang kami. Kaya nga, bakit nga hindi kayo sumusunod? Inaayos pa po namin. Kahit wala- Naayos. Sino yung mga empleyado mo rito? Tinuro mo si Patrick. Sino pa? Yung ni-recognize mo para hindi natin tatagal dito. Si GM, Your Honor. JM. Sino pa? Si Kuya Dodong, 5 buwan at kalahati lang po sa amin. Dodong. Okay, at least Opo. namin mo. Okay. Kuya Dodong, magkano ang sweldo mo? Isang buwan po, 5,000. 5,000. Isang buwan po. Okay. Magkano yan divide? 5,000. Paki-check nga magkano minimum sa ano? Saan lugar ka ulit? Saan lugar ka? Sa Mindoro? Sa Tubili po. Ha? Tubili. Saan lugar yon? Sakop sa Paluan. Paluan, Department of Labor is here. Labor pala dito. Labor, magkano yung minimum wage as worker? Hindi raw kasambay, sabi niya eh. Hindi admits kasambay. Anong tawag doon sa nagtatrabaho sa mga kargador, sa mga nagtatrabaho sa tindahan? Ma'am LB, anong consider sa kanya ulit? Gusto ko manggaling sa bibig mo. Worker siya sa tindahan niyo as what? Your Honor, si Kuya Dudong po ay part-time lang kasi nagtagalipat lang po siya ng baka. Yun lang po ang trabaho niya. Tagalipat ng baka? Yes po, Your Honor. Okay, part-time. Magkano, Sir Dodong, part-time ka lang daw? Opo. Okay. Ma'am, Director Satumba, magkano ang part-time per day doon sa lugar na kung saan nagtatrabaho si Dodong at that time in 2020? Your Honor, ang meron po akong data ngayon, Your Honor, yung minimum wage po ngayon. Kasi applicable po ang prevailing minimum wage sa mga ganong klaseng trabaho, yung industrial workers po. Okay. So, 329 po a day, per day ngayon. Ngayon. 20, po. Ngayon yun. Pero dati, noong 2020. Hanapin ko lang, sir. Okay, sige. Habang chinecheck nyo, si JM, saan si JM? JM, magkano sweldo sa'yo? 9,000 po. Magkano? 9 po. 9,000. Abo. Parang medyo pasok ka. Worker ka sa, pero wala kang SSS Pill Pag-ibig. Wala po. Okay. Patrick, kanina tinitingnan mo, nakita mo na magkano pasweldo sa'yo? 7,500 po. 7,500. Okay, pakitingin lang po. Naku, itong dole natin, di naka-ready. Dapat ready po kayo. 2020. Magkano sa'yo? Ano, Sir JM? 7,500. Nasisiling sa 7,500? Okay, 7,500 si Patrick. Si JM, 9. Para regardless, tignan natin. 320, 2020. Part-time. Regardless, di ba? Dapat per day ang trabaho. Umaba pa? Ngayon? Sir, noong 2020 po ay 320. Ngayon? Ngayon po ay 329. 329. Okay. So, kung i-compute mo yung 320, ilang beses ka sa isang araw tatrabaho, Sir Dodong? 3 araw po. Ha? Ako. 3 araw po. 3 araw kada Trabaho po. kada linggo? Napapunta lang ko lang ng baka sa bukid. 3 times a week. Kuminsan, nadadagdagan pa. Hindi na po. Okay, hindi mo na matatandaan. So, ibig sabihin part-time. So, sa part-time mo yon, nakatanggap ka ng 5,000 Opo. kada buwan. Nabibigyan naman sa yung sweldo mo. Hindi po. Hindi. Hindi po. Never na ibigay. Hindi po. Ilang buwan ka nagtrabaho doon? 5 buwan na ata ko po.
Bakit hindi binigay sa yung sweldo mo sa loob ng 5 buwan? Wala po eh, bali lang ng cellphone eh. Cellphone? Nagbalik ka ng cellphone? Ang pabalik ko niya po. Ano? Pabalik ko niya ng cellphone. Ikaw ang nagbali? Opo. Anong klaseng cellphone? Touchscreen po. Touchscreen. Ikaw, magkano yung cellphone, tingin mo? May 3,000 ata po. 3,000 yung cellphone. Binali mo. Pero dapat masisingil mo, sabi niya, 5,000 sweldo mo. So, may utang pa silang 2,000. Opo. Magkano sweldo mo kada, ilang buwan ka na nagtrabaho? 5 na po. Ha? 5. 5 buwan. So, sa 5 buwan, di ka nakapag, sweldo. So, kung 5 buwan, dapat 25,000 yon. Opo. So, ilang beses ka nagbali? Wala mo ko bali po. Cellphone lang po. Kaya nga, isa lang. Cellphone po. Yung touchscreen, sabi mo, na worth 3,000 sa palagay mo. Opo. Wala nang iba pa. Wala na po. Wala ka toothbrush, toothpaste, toalya, pantalon, damit, relo, load. Wala ka nang baling ganon. Mayroon po. Relo po. Nagbalik ka ng relo? Okay, magkano? Anong klase ng relo? Rolex? Ano ba yun? Patek Philippe? Battery po. Ano? Battery po. With battery. Ay, sabihin na natin 1,000. May tatak. Ha? May tatak na relo. Wala po. Sabihin natin, Your Honor, Mr. Chair, 1K na relo. Hindi yung palito. Yung araw, may yung palito eh. Inabot nyo na mga... Para mga maging NBI, fair alam dito. yun. Okay. Sir Dodong, para maging patas. Ano pa? Relo, yung matatandaan mo, tsinelas, may ano ka, pantalon. Wala po. So, matatanda mo lang, relo and cellphone. Opo. Wala na talaga. Wala na po. Okay. So, lahat to, sabihin natin 5,000 na lang. 5,000. So, 25,000 dapat matanggap mo. Ayan. Mrs. Ruiz, 5 months siya nag-work, nagbali siya ng cellphone, nagbali siya ng relo, 3,000 sa cellphone, pagpalagay natin, 2,000 na lang doon sa relo, 5,000. So, 20,000 hindi siya nasahuran. Your Honor, ang sahod ni Kuya Dudong ay overbali pa siya ng 2,105. Mayroon po kaming listahan, may tagalista po kami. Isasabit namin kasabay ng memorandum ng attorney namin. Nagbali siya, ilang beses siya nagbali? Fully overbali pa po ang Kuya Dudong. Hindi nga, ilang Sobra beses pa siya, po. ano mga binali niya sa matatandaan mo? Hindi po kasi ako, Your Honor, Okay, Mr. sige. Chair, ang tagalista. So, hindi lang cellphone at nilang relo? Oy, pati dinakaw niya mga bitukan ng baboy. Hindi, mamaya na yung nakaw, mamaya na, yung bali lang pag-uusapan natin, huwag ka mag-divert ng topic. So, 5 buwan siya, 5,000 at 5,000 per month, that's 25,000. 5.5 month, Your Honor. 5.5, dinagdagan mo pa. Yes po, yun po ang totoo. Okay, sige, 5.5. Yes po. So, sabihin natin, 25,000, 27,500. Yes So, nag-overbali pa siya. Bakit siya nag-overbali? Marami po siyang lista. Hindi naman po kasi ako, Your Honor, ang tagalista. Kaya nga, so doon sa bawat bali niya, may pirma siya doon? Hindi ko lang po na trace kasi kumbaga doon sila nagpapalista kapag nakuha sila. Halimbawa pabali ate. Hindi nga, kasi pag nagbabali yung tao, dapat pinapapirma. Hindi ko lang po alam sa kanila kasi Sir trust Dodong, kumbaga, tiwala lang po. Sabi niya, nag-overbali ka raw. 27,500 dapat ang sweldo mo, nag-overbali ka pa raw. Hindi ko po. Hindi na ko alam na sa ano lang na manglista eh. Ano? Manglista sa iba, manglista sa kabila din. Hindi na ko Pero, maintindihan. nung nagbalik ka ng cellphone, pinapirma ka. Hindi po. Nung nagbalik ka ng relo, pinapirma ka. Hindi. Oh. May problema tayong matindi rito. Your Honor, 2 cellphone ang binali ni Kuya Dudong at saka yung kanyang relo is Michael Kors. Yung po yata 900 or 1,000, hindi ko po sigurado. Michael Kors. Opo. Buti pa, alam mo yung tatak. Tapos may kwintas siya. May mga cash po siyang binali pag nainom siya sa bukid. Yun po ang alam ko. Ito nga, Mrs. Ruiz. Kasi he said, she said to eh. Maring sasabi na to. Maring siya nagsasabing totoo. Maring sinungaling ka. Maring siya rin. Baka nakalimutan niya. Diba? He said, she said dito. Kaya the only way and the only time na malalaman natin kung talagang totoong sinasabi mo is kung pinapipirma mo ang iyong mga tauhan tuwing sila magbabali. Ngayon, kahit sabihin natin for the sake of argument, totoo lahat ng sinasabi mo, pero the mere fact na wala siyang pirma doon, pwede natin sabihin na dagdag mo na lang yun. Kinarga mo na lang lahat doon. Baka pwede mo pa ilagay, nagbali sa Mercedes-Benz sa'yo.
Hindi nga. At wala maniniwala. Unless kung meron siyang pirma, o yan, nagbalik ka ng